Mabuhay! Ito ang Manila Wonders, kung saan ay igagala at ipapakilala namin sa inyo ang iba't ibang makasaysayang lugar sa kabisera ng bayan ni Juan, ang Maynila. Kaya tara, samahan nyo kaming gumala at matuto. Ngayon ay narito tayo sa Arroceros Park o ang tinaguriang The Last Lung. Isa ito sa pinakakilalang pasyalan sa Maynila dahil sa mga luntiang puno at halaman ang makikita rito. Buhay na buhay rin dito ang iba't ibang klase ng ibon na siyang masisilayan sa kalawakan habang yumayakap sa iyo ang sariwang hangin at tumatama ang sinag ng araw. Kung kaya't maraming estudyante, pamilya at mga magkasintahan ang pumapasyal dito. Bukas ito sa publiko mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Kaya naman hindi nauubusan ang mga taong bumibisita dito dahil siguradong makakapagpahinga ka sa kawalan. Konting lakad lang ay matutumbok naman natin ang Metropolitan Theater sa kabaan ng Padre Burgos sa Maynila. Isa sa pinakakilalang tanghalan pang teatro, musikal at pagbabahagi ng mga gawaing sining ng mga tagapagtaguyod nito sa Pilipinas. Nagbukas ito sa publiko tuwing may pagtatanghal o palabas. Ito ay tinayo noong 1973 sa disenyo mula kay Juan M. Arellano. Ika nga nila, sa bawat destinasyon ay may daan. Kaya naman, isa sa kilalang daanan o tulay sa Maynila ang Jones Bridge na naitayo pa noong 1919 na sinunod sa pangalan ng legislador ng Amerika na si William Atkinson Jones. Ito ang nagdudugtong sa Ilog Pasig at sa Maynila. Bagamat bahagyang nasira ito noong 1945, ito'y muling naisayos at nagsisilbi ng daan ng mga tao at pampubliko at pribadong mga sakyan sa kasalukuyan. Ni hao! Ngayon naman ay narito tayo sa Binondo, Chinatown. Ang pinakamatagal at malaking Chinatown sa buong mundo. Naitayo ito noong 1594 na siyang nagsisilbing tuluyan ng mga Chinese na nais manirahan sa Pilipinas at mga nagbago na ng relihiyon para maging Kristiyano. Patok itong puntahan ng mga turista at mga Pilipino na nais matikman ang ilan sa mga pagkain na hango sa panlasa ng mga Chinoy. Ngayon naman ay narito tayo sa Mehan Garden. Ang Mehan Garden na noon ay Hardin Botaniko ay matatagpuan sa Liwasang Bonifacio sa kinatatayuan ng monumento ni Gat Andres Bonifacio sa gilid ng Universidad de Manila. Isa itong lugar na ang ating mga kababayan ay maaaring makipag-usap, wika nga sa kalikasan. Inatatag ito noong 1858 ng mga Kastila bilang isang liwasan na may tanim na iba't ibang uri ng halaman. Nagkaroon ng bagong anyo ang Mehan Garden noong dumating ang mga Kano na napasyang ito ay gawing isang pasyalan. Noong 1913, ito ay pinangalan kay John C. Mehan na noon ay namamahala ng mga parke sa Maynila. Ito naman ang Manila Post Office, isa sa pinakamakasaysayang lugar sa Maynila. Naitayo ito noong 1928. Masasalamin dito ang neoklasikal na disenyo na gawa ng tanyag na arkitekto na si Juan Arellano, Thomas Mapua at Ralph Doan. Bagamat ito'y lubusan na pinsala noong World War II, hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong nakatatag at nagsisilbing sentro ng tanggapan sa Maynila na matatagpuan sa Mayloton. Ito naman ang KKK o ang Kartilya ng Katipunan na mas kilala rin sa tawag na Heroes Park. Isa itong parke na bukas sa publiko. Ito ay matatagpuan sa May Ermita sa Maynila, nakalapit ng Mehan Garden, Manila City Hall at Liwasang Bonifacio. Masisilayan dito ang bantayog ni Andres Bonifacio at ang ilan sa mga bayaning lumaban noong digmaang Pilipino na siya namang nakaharap sa kahabaan na kalsada ng Padre Burgos na siyang nakakakuha ng atensyon ng mga tao at biyahero. Sa gabi ay bukas ito sa mga pampublikong pagtatanghal na nagbibigyang buhay at ganda naman ng mga rumaragasang tubig pataas na mayroong iba't ibang mga kulay.
Ito naman ang monumento ni Andres Bonifacio, isa sa pinakakilalang bayani at nagsilbing daan para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang monumento niya ay nakikita sa Avenida Rizal sa Maynila. Ito ay naitayo noong 1933. Itinayo ito ni Guillermo Tolentino bilang pagkilala sa hirap at dahas na kinaharap ni Andres Bonifacio sa kamay ng mga mananakop noon upang mabigay ang kalayaan na taglay natin hanggang ngayon. Ngayon naman ay dumako tayo sa National Museum. Unang-una na dyan ang National Museum of Anthropology, isa sa pinakakamangha-manghang gusali na may disenyo na hango sa neoclassical. Sa loob nito ay makikita ang iba't ibang koleksyon ng mga etnografiya at arkeolohiya sa Pilipinas. Ito ay nabuo noong 1949 pagkatapos ng World War II na siyang matatagpuan sa lumang gusali ng Departamento ng Finance na malapit sa Luneta Park sa Maynila. National Ethnographic Collection. Ito ay ang koleksyon na siyang pinamamahalaan ng dibisyon ng National Museum na mayroong 10,000 katalog na siyang nagmulas at nakolekta mula sa 50 kultural communities noong simula ng 20th century hanggang ngayon. Kaban ng Lahi. Manunggol Jar at Leta Jarlet, isa sa pinakamatagal na mga koleksyon na nasa loob ng National Museum of Anthropology bilang paggunita sa kalayaan din ng Pilipinas. And Twin Spears. Koleksyon ito ng iba't ibang baskets na kumikilala sa mga lokal na mga tao at lahi na patuloy ng mga basket at basahan sa bansa na siyang parte ng ating kultura. Hibla ng lahing Pilipino o Banton Burial Cloth. Ang koleksyong ito ay sumasalamin sa tradisyonal na textiles na mula sa indigenous group sa Pilipinas at cultural communities na kung saan ay nakasaad kung paano at kung ano-ano ang mga kagamitan na ginagamit noon sa pagbuborda at paggawa ng iba't ibang disenyo sa tela. Palayok Gallery. Makikita dito ang kwadradong burial jar, blue and white plate with flying elephant at Caledon jar. Ang koleksyon na ito ay sumasalamin sa mayamang kultura ng seramiko na parte na ng tradisyon ng Pilipinas noong una pang pumasok. Ang paggawa ng palayok sa Pilipinas noong neoclassical na siyang isinasagawa pa rin hanggang ngayon. Baybayin, ang unang alpabetong Pilipino ng Pilipinas na siyang hango sa mga sulating Bramiko noon. Hibla ng Sucesos de las Islas. Isa itong libro na isinulat na nailimbag ni Antonio de Morga na isa sa kinikilala na pinakaimportanteng sulatin na nagawa noong panahon ng pagsakop ng Espanyol sa Pilipinas. Manlilikha ng Bayan. Parangal para sa mga manlilikha ng bayan o ang Gamaba Award. Ito ay isa sa mga natatanging grupo o taong patuloy na nagtataguyod ng kultura at tradisyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng sining na siyang nagmula sa gobyerno ng Pilipinas. Rizal Park o ang Luneta Park, isa sa pinakamakasaysayang urban park sa Maynila na nakatayo sa Ermita. Isa ito sa pinakamalaking urban park sa Pilipinas na mayroong sukat na 5 ektarya. Dito rin makikita ang monumento o ang bantayog ni Jose Rizal. Bukas ito sa publiko mula alas 7 ng umaga hanggang
10:00 ng gabi, kung kaya't maraming turista at ang mga tumutungo rito. Lugar kung saan pinatawan ang Gumbursa. Ang Gumbursa ay ang tatlong Pilipinong martir na sina Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora na buong pusong inalay ang kanilang buhay para labanan ang kalupitan ng mga prayle. Sila ay namatay sa pamamagitan ng garote noong ika-17 ng Pebrero taong 1872 sa Bagong Bayan sa Pilipinas dahil sa pag-aaklas nila noon sa Cavite. Martyrdom of Jose Rizal. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda ay ang tinaguriang pambansang bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang pinamalas na tapang, talino at pagmamahal para sa bayan noong panahon ng kolonisasyon sa bansa. Pinatawan siya ng kamatayan ng mga Espanyol dahil sa pagtatangkang pag-aklas niya laban dito sa pamamagitan ng pagsulat ng mga librong na ilambag niya na patungkol sa pangingikil ng mga Espanyol. Japanese Garden. Ito ay matatagpuan sa loob ng Rizal Park. Bukas din ito sa publiko. Masisilayan sa loob nito ang iba't ibang uri ng mga halaman at bulaklak na siyang dahilan kung kaya't maraming bumibisita at nagpapalipas ng oras. Chinese Garden, isa pang parke na matatagpuan sa loob ng Rizal Park. Dito makikita ang ilan sa mga gusali at disenyo na hango sa China. Buhay na buhay ang lugar na ito dahil sa mga luntiang halaman at ang maliit na ilog na siyang dinarayo ng mga tao. National Museum of Fine Arts. Ang National Museum of Fine Arts ay lugar kung saan makikita ang halos 30 galleries at mga portraits na mula pa noong 19th century na gawa ng mga national artists, kilalang mga pintor at manlililo at printmakers. Ito ay matatagpuan sa kahabaan ng Padre Burgos malapit sa Rizal Park sa Maynila. Ito ay mula sa disenyo ni Ralph Harrington Dwight, Antonio Maniala Toledo at Juan Arellano na naisagawa nila noong 1918 hanggang 1926. Isa sa makikita sa National Museum of Fine Arts ay ang Spolarium. Isa sa pinakakilalang likhang sining ni Juan Luna. Ito ay nagsisimbolo sa karumal-dumal na sinapit ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila sa bansa. El Asesinato de Gobernador Bustamante. Isang pinta kung saan hango kung paano pinatay si Governor General Fernando Bustamante noong 1919 ng mga Chinong pirata sa Pasig River. Isa ito sa pinakakilalang gawa ni Felix Resurrection Hidalgo. Una, Bulaqueña. Isa pa sa mga naipinta ni Juan Luna, ito ay larawan ng isang batang babae mula sa probinsya ng Bulacan na kung saan naipamalis ni Juan Luna ang galing niya sa pagpinta na tila may ilaw at anino. Natural History. Ang National Museum of Natural History ay salamin kung gaano kayaman ang biological at ka-diverse ang ating bansa. Bukas ito sa publiko simula noong Mayo 2018 na matatagpuan din malapit sa Rizal Park. Sa pagpasok pa lang dito, makikita ng ilang malaking bato na mula pa sa Bulkang Mayon sa Daraga Albay, kung kaya't napili itong ilagay sa pagpasok pa lang ng Natural History Museum. Ang mga batong ito ay igneous type of rock o andesites. Pagkapasok naman dito ay makikita ang punong disenyo na nasa gitna na tinaguriang Tree of Life. Ito ay ang nagsisilbing koridor kung saan kumukuha ng litrato ang mga pumupunta dito. Ang disenyo din ng gusaling ito ay hango sa neoclassical. Pagkarating naman sa reception hall, ay makikitang nakabitin ang Guinness World Record noon na buhaya na si Lolong, na larger saltwater crocodile mula 2011 hanggang 2013. Dito naman ay makikita ang pag-usbong ng mga ilan sa natitirang
Buti, noong panahon ng paleoanthropology, napatunay na mayroon ng human activity noong makalipas pa ang 700,000 taon. Marami rin tayong makikitang iba't ibang klaseng bato dito kagaya ng igneous, sedimentary, metamorphic na bumubuo sa mga isla sa Pilipinas. Sa pagpunta mo dito ay tila bumalik ka sa unang panahon dahil sa iba't ibang fossils ang makikita sa loob nito mula pa noon. Makikita rin dito ang iba't ibang klase ng coastal ecosystem sa bansa gaya ng beach forest, internal zone, mud flat, sandy beach, seagrass at mangrove forest. Ilan lang ang mga iyan na patunay kung gaano kayabong, kayaman at ka-diverse ang ating bansa. Kaya bumisita na sa National Museum of Natural History. Intramuros, isang makasaysayang lugar na ang ibig sabihin ay inside the walls o within the walls. Ito ay kilala bilang Old Manila dahil patunay ang lugar na ito sa kagitingan at tapang na ipinamalas ng mga Pilipino noong pagsakop ng mga Kastila sa bansa. San Agustin Church. Matapos ang World War II, tanging ang San Agustin Church lang na natiling nakatatag, kung kaya't ito ang pinakamatagal na simbahan sa Pilipinas na naitayo pa noong 1587. The Shrine Freedom, isa itong bantayog sa pagkilala sa Memora, Manila noong 1945. Noong February 18, 1946, kinilala ang 100,000 sibilyan na namatay sa gera. Ito ay matatagpuan sa Plaza de Santa Isabel sa loob ng Intramuros na mas kilala bilang Memorar Manila Monument. Manila Cathedral. Si Juan de Vivero, isang sekular na pari ang nagtayo nito noong 1571 bilang maliit na simbahan sa Maynila. Bilang pagpupugay kay Our Lady of the Immaculate Conception, gawa ito noon sa bamboo at nipa, na noong 1581 ay isinaayos ito at pinaganda ni Bishop Domingo Salazar. Ngayon ay kilala na ito bilang ina ng lahat ng simbahan sa Pilipinas. Palacio de Gobernador. Noong pagsakop ng mga Espanyol dito, nanirahan ng Gobernador General. Ngayon ay dito na matatagpuan ang Intramuros Administration, Electoral Commission and Election at ang Home Developmental Mutual Fund National Capital Region Office. Noong World War II, nagsilbi itong tirahan ng mga sibilyan. Noong 1946 naman, 80 sa mga nanirahan dito ang namatay kung kaya't taong 1976 ay isinaayos ito. Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay naitayo noong 1571. Sa kasaysayan, ang Fort Santiago ay nagsilbing headquarters ng mga Espanyol, Amerikano at Hapon na sundalo. Isa ito sa pinakamakasaysayang lugar sa Pilipinas. Sa loob ng Fort Santiago naman ay matatagpuan ang dungeon. Ito ay dapat magsisilbing imbakan ng mga baril. Ngunit ito ay nagsilbing kulungan ng mga Pilipino noon kung saan sila rin ay inabuso ng mga praile at mga Amerikano. Binondo Chinatown, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa Binondo, Manila sa Pilipinas. Makikita dito ang ilan sa mga kainan na tampok ang Chinese cuisine. Nagsasagawa rin dito ng ilan sa mga kaganapan na hango sa tradisyon ng Chinese. Buhay na buhay ang kultura ng mga Chinese dahil sa mga gusali at mga pagkain dito, kaya maraming turista ang bumibisita. Dito ay matatagpuan ang Binondo Church na kilala bilang Minor Basilica St. Lorenzo Ruiz, isa sa makasaysayang simbahan sa Pilipinas na naitayo pa noong 16th century. Na makikita kung gaano kaganda ang disenyo na hango sa Spanish colonial architecture at nagsilbing sentro bilang spiritual center ng komunidad ng Chino at Pilipino. Narito naman ang ilan sa mga pagkain na aming natikman sa loob ng Binondo Chinatown. Shanghai Fried Siopaw, isa sa pinakakilalang pagkaing Chino na gawa sa tinapay na mayroong palaman na karne, na ngayon ay ginagawa ng iba't ibang paraan ng pagluluto gaya ng pagprito dito upang maging malutong ang malambot na tinapay na nagbibigay ng ibang timpla at lasa dito. Bitcho-bitcho na mula sa Oshikon Chinese Bite. Ito ay tinapay na prinito at binudbura ng maraming asukal, kung kaya't lasang-lasa ang tamis. Mayroon din itong iba't ibang klaseng flavor na sumasakto sa panlasa ng mga pumupunta dito. Milk tea. Ang milk tea ay kilala na inumin mula sa Chinese.
Maraming milk tea shop ang bukas sa loob ng Chinatown na mayroong iba't ibang flavor na makakasigurado ka na ito'y masarap at abot kaya. Kuchay Dumplings. Ang Kuchay Dumplings ay isa sa pinakakilalang tindahan na nagtitinda ng patok na dumplings. Ito ay pinakuluan na karne na may gulay na nakabalot sa tila papel. Nagtitinda rin sila ng iba't iba pang Chinese delicacies na binabalikan ng mga tao dito. Paco Park. Ang Paco Park ay isa sa pinakamakasaysayang lugar sa Maynila sa Pilipinas na nabuo pa noong pagsakop ng Espanyol. Kung dati ay isa itong sementeryo para sa mayayamang pamilya, ngayon ay isa na itong parke na bukas sa publiko kung saan marami na ang halaman, puno at bulaklak na siyang nagbibigay ng sariwa at presong hangin para sa mga bumibisita dito. Sa loob ng Paco Park ay makikita ang ilan sa mga rebulto ng ilan sa mga kilalang bayani sa bansa kung saan sila nakalibing. Isa na riyan si Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, isang doktor, manunulat at revolusyonaryo na naging biktima ng gobyerno ng mga Kastila sa kanilang pananakop. Dito rin makikita ang rebulto ng bilang pag-alala sa tatlong paring martir o ang Gumburza na sina Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora na namatay noong 1872 dahil sa kanilang pag-aaklas laban sa karumal-dumal na pinaggagawa ng mga Espanyol sa mga Pilipino. At dyan nagtatapos ang ating paglalakbay. Sana ay marami kayong natutuhan. Tandaan na kung ang daan ay laging may patutunguhan, sigurado ito rin ay may pinagmulan. Palaging magsiyasat at alamin ang istorya ng bawat lugar sa bayan ni Juan. Kami ang Group 2 at ito ang Manila Wonders.